Ito yung gala namin sa Pangasinan sa Alaminos. Napakaganda pala dito. Pumasyal kami sa 100 Island. Ang daming tao. Umaga yan, mga 7 AM pa lang. Ang daming nagpapapicture dito sa may entrance. Ito yung mga miniature nila ng 100 Islands. Dito makikita yung mga simbolo ng mga isla. So, kailangan nating videohan para makita natin yung mga ibang mga isla na pwede nating puntahan. Pagkatapos naming pumunta sa tourism office ay nagdiretso na kami dito sa tabing dagat para puntahan yung aming bangka na sasakyan kasama ang aming pamilya para makagala naman dito sa 100 Islands. Let's go! Dito pala nakaparada yung aming bangkang sasakyan. Naka-ready na. Mga 20 minutes daw ang biyahe papunta dun sa aming pupuntahan. Saktong-sakto, hindi naman malakas yung alon kaya hindi mahirap pa umakyat dito sa bangka. Let's go! Naka-life vest na kami para safety. Para okay na okay, kailangan talaga magsuot ng life vest kapag pupunta sa isla. Nakaka-excite din ng konti dahil first time namin makarating dito sa 100 Islands. Mga ilang minuto pa lang yung nakakaranay, makikita mo na yung mga isla ng 100 Island. Sa malayo, akala mo hindi siya pulo. Pero kapag nalapitan na ito, makikita mo yung mga pagitan ng mga pulo-pulo na isla dito. Nakikita na agad yung Pilgrimage Island. Isa yan sa mga pinupuntahan dito at mga pinapasyalan. Habang kami ay pumupunta doon sa lugar namin pupuntahan, enjoy naman sa mga magagandang tanawin. Dito na kami. Meron ditong dadaanan na tulay na plastic, medyo sumasayaw. Parang nakakalasing itong tulayan kapag ikaw ay hindi sanay. Tara, baba tayo. Abay, totoo nga. Ayan yung iba talagang humahawak pa sa lubid para makatawid dahil gumagalaw yung plastic na tinutulayan papunta sa Pilgrimage Island. Parang dumadaan sa hanging bridge ang pagdaan dito sa tulay na ito. Ayun, kitang-kita na natin yung ating mga papasyalan. Ang ganda ng view dito. Meron dito mga iba't ibang lugar na pwede nating puntahan at akyatan. Siyempre, picture-picture muna. Bago pumunta tayo dito sa kabilang side, sa kanan. Ang ganda ng mga tanawin at talagang alagang-alaga yung lugar.
bawal magtapon ng basura dito. May dala kami mga plastic para lagayan ng aming mga basura. Akyatin natin itong bonsai garden. Ang ganda ng mga rock formation dito. Talagang inalagaan nila yung lugar para sa mga turista at sa mga namamasyal. Sulit sa tanawin pa lang, makikita mo na yung ganda ng 100 Island. Andito kami sa overlooking sa building na mataas. Mayroon dito kang pwedeng akyatin para makita mo yung kagandahan ng 100 Island. Lipat naman tayo dito sa may Pilgrimage Island para makita natin yung pinakang mataas na bahagi, yung tuktok. Ayan, oh. Lilipat ka meron sa kabila. Meron diyang pwedeng puntahan. Napakarami diyang hagdan. Meron diyang 1,000 steps na medyo malayo kapag iyong lalakarin. Pinuntahan agad namin yung tuktok ng Pilgrimage Island at yung kita nyo naman, napakataas na ng lugar na ito. Ang ganda rito magpicture. Ang ganda ng mga tanawin, overlooking sa mga isla. Sulit kahit nakakapagod, talagang okay na okay. Marami pang pwedeng puntahan at ating papasyalan pa yung mga ibang isla dito. Pagbalik namin dito kami dumaan sa lumang daan. Marami dito mga station ng kung tawagin Station of the Cross na pinupuntahan kapag Holy Week. Ang haba nitong hagdan na ito. Pagkatapos namin bumaba, lilipat naman kami sa ibang isla. Inikot-ikot muna namin yung mga lugar. Hindi na namin pinuntahan o binaba kasi nakakapagod na rin maglakad. Kaya amin na lang inikutan. Tiningnan na lang namin yung mga iba't ibang pangalan ng mga islands dito. Sulit dito. Kahit ikaw ay pagod, talaga namang masaya. Ang daming taong pumunta dyan nung araw na yan. May mga nakasabay pa kaming mga MBPL player na mga nagpunta rin. At inarkilan nila yung Quezon Island kaya hindi namin napuntahan. Isa yan sa mga isla, and then lipat na naman tayo sa mga iba't ibang lugar dito. Hindi mo pala kakayaning ikutin ito ng maghapon lang sa sobrang dami na pwedeng pasyalan dito. Pwede kang mag-swimming, pwedeng mag-overnight, may mga isla na pwedeng arkilahin for overnight, at pwede ding idaos dito yung mga kasalan. At kahit ano pang event na pwede mong i-enjoy dito sa lugar na ito. Kapag magkakadikit yung mga isla dito ay pwedeng lagyan ng mga tulay tulad niya, no? Pwede kang tumawid sa kabila gamit yung tulay na yan. Lipat naman tayo sa ibang lugar at masilip natin yung mga iba pang pinapasyalan na isla dito. Ito yung Quezon Island, yung nakikita nyo na yan. May sandbar sa gitna. Andyan yung pwede mong arkilahin. Pwede kayo mag-overnight. Meron diyang mga rooms. Kaya enjoy na enjoy. Andito kami sa Lopez Island. Bumaba kami dito. Saglit lang para makita namin yung ganda. Ang ganda, white sand. Ayan, Lopez Island. Okay na okay talaga dito. May mga nagtitinda rito ng mga merienda, mga tubig, pamatid uhaw. Tumitigil sila dito para
mag-enjoy. May mga bata dyan nagsiswimming. Meron din diyang zip line na pwede kayong mag-enjoy patawid sa kabilang isla. And then balik na kami. Medyo nakakapagod din talaga, hindi kakayanin ng buong maghapon ang gumala dito sa 100 Islands. Ang sabi nila ay 99 island na lang daw ito dahil lumubog na yung isa. Pero sa nakikita ko, ang dami pa rin eh. Talagang hindi natin mabibilang talaga ng kumpleto ito sa napakalawak ng lugar na ito. Ang last naming binabaan itong may kuweba na island. Sabi ng mga tourist guide dito ay tinirahan daw ito ng mga Hapon noon. Dito sila nagtago sa kuweba na ito. Tingnan nyo naman ang ganda ng loob. Kaya marami pa rin pumapasyal at nag-selfie-selfie. Ito yung ating gala sa 100 Islands, Alaminos, Pangasinan.